Sundin ninyo ang aking salita, basta't sumunod lang kayo. Ang tagubilin ay tagubilin, huwag ninyong baliwalain. Pakaingat nga kayo sa inyong mga salita at gawa. Hintayin ninyo ang aking pagbabalik. Naway datnan ko kayo. Amen. Good morning mga kapatid. Lord, thank you Nag-goosebump ako ngayon. Bumaba yung pillars of clouds. Naramdaman niyo ba yung sikay na glory? Kasi hinahanap-hanap ko lagi. Kanina, biglang nag-goosebump. Kinalibutan. Ano ba yung tawag sa Tagalog ng goosebump? Kinalibutan. yun na yun. Naramdaman ko na naman ang presensya ng Holy Spirit. Kasi ang Diyos natin, pagkailan niya gustong ibaba yung pillars of light, yung pillars of clouds, yun ang sikay na glory. Kasi nung mamatay yung mga anak ni Eli no, naging Ikabod Masasama ang mga pinuno Kaya namatay si Eli, yung mga anak niya, Ikabod na, wala na sikay na glory. Para saan nyo sasamba ka ng Ikabod? Kaya pinagpala tayo mga kapatid Kasi hindi Ikabod itong iglesia ito, may sikay na glory. Ngayon, nung araw kasi, tayong lahat, mga anak tayo ng kadiliman. Ang tatay natin, si Satanas, ang hari ng kadiliman. Alipin tayo ng mga kasalanan. Wala tayong magawa. Intentional natin ginagawa ang kasalanan. Ako, maliit pang bata, talagang intentional na mga kasalanan ko Yun ang problema Yun ang naging problema ng Israel. Kasi, nangako ang Diyos sa Israel kay Abraham, kay Jacob na pagpapalain niya ang binhi na manggagaling kay Abraham si Jesus Christ, kay Jacob dumaan. Pero ang nangyari kay Jacob, isang kasalanan ginawa niya na point of no return, spiritual adultery. Kasi tayo, nung maliwanagan na tayo, naging mga anak tayo ng Diyos, isa lang ang kailangan huwag mong gawin, spiritual adultery. Yung magtaksil. Nagtaksil ang Israel, tumalikod, sumamba sa Diyos-Diyosan. Yan ang ginawa ni Lucifer. Nagtaksil, katampalasan. Yan yung sinasabi sa Matthew 7:21 na sabi ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala, lumayas kayo sa harap ko, mapaggawa ng katampalasan. Willful sin. Sinasadyang kasalanan. Si Lucifer at saka yung one-third angels niya, hindi na pinatawad. Bakit? Willful sin ang kasalanan nila, sinadyang kasalanan. Hindi na pinatawad. Tayo, mawawala ka lang sa Diyos pag willful sin ang gagawin mo. Ang tawag doon, apostasy. Tahasan kang tatalikod sa pananampalataya. Kaya sabi doon sa Hebrews 10:38, ang aking aliping matuwid, mabubuhay sa pananampalataya. Ngunit kung siya'y tumalikod, hindi ko kanulugdan ng aking kaluluwa. Yun ang kailangan huwag mong gawin para dire-diretso ka sa langit. Huwag kang magtataksil. Yan ang ginawa ni Judas, nagtaksil. Hindi na siya nakabalik. Pero may pangako sa Israel Ang Diyos hindi pwedeng hindi niya. Bagamat nag-spiritual adultery, gaganapin pa rin ng Diyos ang pagliligtas. Pero kailangan magsisi at remnants lang ang ililigtas. Kasi nung tayo'y maliwanagan ibig sabihin, pag naliwanagan ka na, alam mo na yung nilalakaran mo, may ilaw na Meron nang gumagabay sa ating Espiritu Santo na hanggang sa katubusan. Hindi tayo pababayaan. Ephesians 4:30. Huwag niyong pighatiin ng Espiritu Santo kapag kayo tinatakan hanggang sa araw ng katubusan. So, ang tatak ng katubusan, Espiritu Santong binigay. Huwag mong paiyakin. Kasi pag umiyak yan, aalis yan. Yun ang fear ni David Huwag mo akong lisanin na yung Espiritu Santo. Gawan mo ako ng isang matuwid na Espiritu. Kasi ang Espiritu natin ng araw, suwail. Alipin ng kasalanan. Tinapos ni Kristo sa krus yun. We are free from the law of sin and death. Hindi na tayo alipin ng kasalanan. Pwede na tayong magpakabanal. Pwede na tayong hindi magkasala. Pwede na tayong hindi mag-willful sin. Ang nagiging kasalanan natin, tinatanggapan ng Diyos, yung hindi willful sin, yung nadaya ka lang, nagkamali ka lang, hindi mo sinasadyang kasalanan. Pero yung tahasan mong gagawin, Hebrews 6:4-6, yung misa ng naliwanagan,
Yung nakaalasap na ng darating, nakaalam na ng mga bagay na darating, nakabahagi sa Espiritu Santo, at saka nahiwalay, hindi na maaaring pambaguhin silang muli sa pagsisisi. Kasi willful sin. Hebrews 10:26. Pag sinasadya mo ang kasalanan, wala nang hain pa sa iyo, pagkat muli mong ipinapako si Kristo sa kahihiyan. Muli mo na naman siya ipapako sa kahihiyan. Kasi hindi na siya babalik para magpapako uli eh. Ang pagbabalik niya doon sa sumasampalataya na tapat. Kaya ang kailangan gawin natin, huwag natin gawin yung ginawa ni Lucifer. Point of no return yun eh. Wala na siyang pag-asa. Bakit? Willful sin. Yun ang ginawa ni Judas. Wala na siyang pag-asa. Willful sin. Kaya yan ang bantayan mo sa iyong sarili. Sabi sa John 2:8, mag-ingat kayo sa inyong sarili. Baka maiwala ninyo ang bagay na aming pinagpagalan. Baka yung kaligtasan ginawa ng Panginoong Diyos sa atin mawala. Kasi yung mga pinalayas na tampalasan, born again yun. Sabi niya, Panginoon, nagpalayas kami ng demonyo. Hindi born again yun. Panginoon, naghayag po kami ng iyong salita. Kami po'y nangaral, nagturo. Di born again yun. Bakit pinalayas? Willful sin ang ginawa, tampalasan. Si Lucifer nga nasa langit na eh. Pati one-third angel, ba't nawala pa sa langit? Willful sin. Tayo papunta pa lang. Yun nasa langit na itinapon. Tayo pa kayang papunta pa lang? Baka mabura pangalan mo sa aklat ng buhay. Sabi ni Moses, Panginoon, sabi niya, kung hindi mo patatawaran ng bayang Israel, alisin mo na pangalan ko sa aklat ng buhay. Ang sabi ng Diyos sa kanya, hindi ko aalisin ang pangalan mo sa aklat ng, ang aalisin ko, yung tampalasan na gumagawa ng willful sin, kasalanan. Yun yung sinabi sa Peter 2:20, 19-20. Sabi doon, buti pa, hindi ka na naging Kristiyano. Matapos kang maliwanagan, nalaman mo ang lahat ng bagay na gagawin mo, at saka ka nahalubiluhan ka ng kasalanan, buti pa, hindi ka na naging Kristiyano. Katulad ng kawikaan na ang aso bumabalik sa kanyang suka, at ang babaeng baboy na naglulubalog sa putikan, bumabalik ka na naman. Yun ang naging problema ng Israel. Nung iligtas ng Diyos nila ni Moses sa Egypt, ang gusto nung iba bumalik sa Egypt. Yun ang nangyari sa asawa ni Lot. Sabi na, wag nang babalik sa nakaraan eh. Wag nang tignan yung likod eh. Naging pillars of salt. Yun ang ginagawa ni Pablo. Sabi niya sa Philippians 3:13. Sabi niya, ang mga bagay na nililimot ko yung nasa likuran. At ako yung nagtutumuni sa harap, sa hangganan. Doon sa ibibigay sa akin ng Panginoon na buhay na walang hanggan. So, kalimutan natin ang nakaraan. Tapos na yun eh. Pinatawad na tayo ng Diyos. Banal na tayo, matuwid. Ngayon, press on to salvation ka. Ngayon, press on to salvation, isa lang ang huwag mong gawin, yung willful sin. Kasi yung willful sin, sinasadya mo kasalanan. Kaya pagdating ng millennium period, papatayin ang hininga ng labi ng Panginoon ang masama. Kasi willful sin ang gagawin nun eh. Kasi kasama na nila ang Diyos eh. Nakikita nila ang Diyos, kasama. Biro mo, nakikita nila ang mga leon kumakain ng damo. Ang mga bata nakikipaglaro sa ahas. Yung herbivorous, ay yung carnivorous naging herbivorous. Yung leon, carnivorous yan eh. Kinakain niyang karne, pero sa millennium, kakain ng damo. Kasamang naglalaro ang mga bata sa panahon na yun. Maghahari ang katwiran ng Diyos sa buong sanlibutan. Ang disyerto mapupuno ng pananim. Nakita nga ako sa internet yung China. Piling mo, desert na convert nila sa Greenland. Na-convert nila, ayun eh, gawa pa lang ng tao yun. Yung gawa pa ng Diyos. Ang disyerto, tataniman. Mapupuspos ng kasaganaan ng buong mundo, maghahari si Kristo eh. Kaya kita na nila, ang kasama nila, Diyos eh, si Kristo. Glorified body si Kristo eh. Tapos gagawa ka pa ng kasalanan. Sabi ng Isaiah 11:6, sabi niya, sa pamamagitan ng hinga ng labi ng Panginoon, papatayin niya masama. Kaya pag nagkasala ka, sasabihin lang ng Panginoon sa iyo, you're dead. Patay ka na. Tingnan mo si Sapphira, tsaka si Ananias, nung magkasala sa Holy Spirit. Hindi naman sinabi ni Pedro, you're dead eh. Ang pumatay sa kanila, Holy Spirit eh. Bakit? Intentional sin. Sabi ng Espiritu, iba nasa kamay niyo pagpapasya? Dahil lupa niyo yan eh. Kayo nag-decision. Bakit nagsinungaling ka sa Espiritu Santo? Patay. Speaking to them.
Yun pinakikita doon na kapag ikaw nagtaksil sa Diyos, patay ka. Ganon din ang nangyari kay Lucifer, kay Judas. Huwag mong gagawin yung willful sin. James 4:17. Yung nakakaalam nga ng mabuti na gagawin niya, hindi niya ginawa, ito'y kasalanan sa kanya. Kasi alam mo na nagliwanagan ka na Anak ka ng kadili mo nung araw, tayo. Nature natin, anak ng pagsuway. We are in nature's children of wrath. Anak tayo ng pagsuway. Wala tayong ginagawa kundi subuway. Carnal mind Romans 8, ang carnal mind, hindi papasakop sa kautusan ng Diyos. Pagkat carnal nga Kaya kailangan magbago ng isip. Pero bago mabagong isip, kailangan baguhin mo na espiritu. Kaya ang ginawa ng Diyos, Ezekiel 36:26, pinalitan yung pusong bato ng pusong laman. Inalis na yung dating pagkatao, gumawa ng bagong pagkatao sa atin. Nagbigay siya ng bagong espiritu, matuwid, renewed spirit. Yun ang prayer ni David. Panginoon, gawan mo po ako ng isang matuwid na espiritu. At huwag akong iwan ng yung Espiritu Santo. Kaya ang ginawa muna ng Diyos, binorn again muna tayo, born of the Spirit. Kasi nasa laman tayo, nabubuhay tayo sa kasalanan na sanlibutan. Ang ginawa ng Diyos, we are born of the Spirit, Ama ng mga Espiritu. Kailangan maging bahagi muna tayo ng langit. Kailangan na maging tatay natin ang Diyos Ama. Kasi ang tatay natin, hari ng kadiliman si Satanas Kaya kailangan ma-born again. Para ang tatay mo, yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Ama. Na sa ganun, ibibigay ka kay Kristo at ibibigay ang Espiritu Santo sa iyo para ma-maintain mo yung kaligtasan. Napopokus ka ngayon sa kaligtasan ng kaluluwa. Magiging matuwid ka. Kasi alam mo na nagbigay ng sample Ang sample si Lucifer, tsaka 1/3 angels niya. Biruin mo, nasa langit na, binato pa ni Michael sa earth. Nawala pa sila sa langit, samantalang nasa langit na. Kung di ba naman ubod ng bobo itong full of wisdom na to? Nasa langit na nga tayo nga nagsusumiga makapunta sa langit yun, nasa langit na, ayos na Hindi na kontento sa langit. Ang gusto niya, impyerno. Tayo, ang gusto natin langit. Ayaw natin sa impyerno. Kaya nagsusumikap tayo, nagpapakabanal-banal tayo. At isang kasalanan ang hindi na patatawarin, willful sin. Yun yung sinabi ng Panginoon kay Solomon. Basahin natin yon, yung 1 Chronicles 28:9. At ikaw, Solomon, na aking anak, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama. Kasi si David, yan ang yan ang hinirang ng Diyos sa puso niya talaga, si Haring David. Kasi si Haring David, mababa, contrite spirit. Nung magkasala siya, inamin niya. Nagpakumbaba siya, nagsisi siya, nagpatuloy siya sa kabanalan. Hindi katulad ni Judas. Nagsisi nga, pero hindi nagpatuloy sa kabanalan. Nagpakamatay. Hindi katulad ni Pedro. Nung magsisi si Pedro, nagpatuloy sa kabanalan. Ganun din si David. Kaya sabi, sumunod ka sa ginawa ng tatay mo, si David, Solomon. Kasi si David napakamasunurin. Wala naman taong banal o matuwid na hindi nakakasala. Lahat tayo nagkukulang, nagkakasala. Kaya kinakailangan pag nagkasala ka, aminin mo, nagkasala ka, i-admit mo. Payag kang parutahan ng Diyos, huwag kang lamaing-terno. Kasi parutahan, lahat, the wages of sin is death na nga Hindi na nga kamatayan, tinubos na ni Kristo, pero pag nagkasala ka, may penalty. So, tiisin mo yung penalty na yun, tapos magsisi ka talaga, huwag ka nang bumalik doon sa kasalanan. Eto sabi niya kay Solomon, ang Diyos ng iyong ama, at paglingkuran mo siya ng sakdal na puso. Sakdal, perfect life. Yung espiritu mo, kaluluwa at katawan mo, iaalay mong banal. Yan ang paglilingkod natin, yung buong pagkatao natin. Kaya sabi dun sa sinasabi 1 Thessalonians 5:23, at ingatan buo ang inyong espiritu, kaluluwa at katawan, banal hanggang sa pagdating ng Panginoong Hesus. So yan ang paglilingkod natin sa Diyos, yung espiritu, kaluluwa at katawan natin. Kaya ginawa ng Diyos, ni-renew yung spirit para yung kaluluwa makasunod sa Diyos. Kasi walang connection tayo sa Diyos nung araw spiritually disconnected. Bakit? Yung espiritu natin suwail. So kailangan, you must be born again. Except a man to be born again, he cannot see and cannot enter in the kingdom of God.
So, except a man be born again, kailangan born of the Spirit para baguhin yung espiritong suwail. Kasi yung mga espiritong suwail, bumaba doon si Kristo, nakahanda yun para sa impyerno yun, preserve. Yung mga suwail na espiritu na yun. Tuloy natin. Sakdal na puso at kusang pag-iisip. Kailangan free will. Ang gagawin mo, maluwag sa puso mo. Dinesisyonan mo talagang magpakasakit. Kaya yun ang madalas ko sabihin pag mayroon tumatanggap sa Panginoon. May tatanong ako sa iyo, sigurado ka ba sa gagawin mo? Mananampalataya ka? Kasi ang demonyo sumasampalataya pero hindi tapat yun. Hindi nagsumikap yun, hindi nagtiis. Kung ikaw sasampalataya sa Diyos, susundin mo lahat ng gusto niya. Kaya mo ba yan? Itatakwil mo sarili mo gusto. Kung hindi mo magagawa yan, huwag kang mag-Kristiyano. Kasi pupunta ka rin sa impyerno. Kasi ang malahini nga, isusukan niya, sabi sa Revelation. Dahil ikaw ay hindi malamig, hindi mainit, isusuka kita. Ikaw ay malahini nga. So ang kailangan, pagiging pananampalataya natin, dire-diretsong pananampalataya. Isang pananampalatayang walang tigil. Continuous faith every day. Pipiliin mong manampalataya, pipiliin mong bagong nilalang. Kaya nga pinalitan yung dating pagkatao natin, ipinako sa krus. Bakit? Kasi basura. Basura yung dating pagkatao. Hindi marirepair yung katawan, hindi marirepair. Nandyan sa katawan ang lahat ng kasalanan. Kaya inalay nga yung katawan ni Kristo. Inilagay doon ang lahat ng kasalanan para matubos ang kasalanan. Eh wala namang kasalanan si Kristo. Ba't siya ipinako? Para tubusin niya yung kasalanan ng buong sanlibutan. Doon sa katawan ni Kristo, inilagay ang lahat ng kasalanan. So naialay na ang pantubos ng kasalanan. Ngayon, para tayo makapamuhay sa kabanalan, yung ating datihang pagkatao, kasamang ipinako sa krus, kasama ni Kristo. Upang mabuhay na tayo sa isang bagong pagkatao. Sabi sa Ezekiel 36:26, bibigyan ko kayo ng bagong espiritu. Ilalagay ko ang aking espiritu sa loob nyo at kayo aking palalakarin at susundin nyo ang lahat ng aking palatuntunan. So ang magpapalagad sa atin, Espiritu Santo. Ang gagawa sa atin, Espiritu Santo. Philippians 2:12. Kung paano ang inyong laging pagsunod, work out your faith, work out your own salvation. Na laging sumusunod. Ang Diyos ang nagbibigay sa inyo ng paggawa at pagnanasa. So mali yung sinasabi ng matatanda. Nasa awa, nasa Diyos ang awa, nasa tao gawa. Mali. Kailangan Word of God. Philippians 2:12. Ang Diyos ang gumagawa sa inyo at nagbibigay ng pagnanasa. Asan na tao doon? Basahin nga natin yung Philippians. Umpisahan natin sa 12. Kayo nga mga batid kong minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod, continuous faith, laging nananampalataya. Kung ano ang inyong laging pagsunod, so tiyakin mo sa sarili mo, lagi kang susunod araw-araw. Hindi ka magiging tampalasan, walang willful sin. Hindi mo gagawa ang kusang kasalanan. Kaya nga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayon ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sarili pagkaligtas na may takot at panginginig. Work out your own salvation with fear and trembling. You have to work out. You have to always believe. Yun ang workout. Lagi kang mananapan. Parang sa gymnasium, sa gym. Gusto mo lumaki katawan mo? Araw-araw ka mag-barbell, mag-bench press. Araw-araw ka bumuhat ng dumbbells. Araw-araw ka parang lalaki yung muscle mo. Kung ano gusto mong palakihin, lalaki yan. Araw-araw mo ganon din ang pananampalataya. Magsanay kayo sa kabanalan. Laging sumusunod sa Word of God. Kasi patay ka na eh. Mananampalataya ka, patay ka na. So ang buhay mo ngayon kalakip ni Kristo. Ang sino man nakipag-isa kay Kristo, bago nila lang. 2 Corinthians 5:17. So kung sumasampalataya ka, bago ka nila lang, kalakip mo si Kristo. Sino ba si Kristo? Word of God.
So kalakip ka ng Word of God, lalakad ka sa Word of God. Sapagkat ang kautusan ay banal, matuwid at mabuti. Kaya ka naging banal, sinunod mo yung kautusan ni Kristo. Pag hindi mo sinusunod kautusan, hindi ka banal. Binanal na tayo ng Diyos para makasunod sa kabanalan. Kasi kung hindi tayo babanalin, hindi tayo makakasunod sa kabanalan. Kasi kailangan linisin muna, magkaroon ng Espiritu Santo sa iyo. Kasi yung Espiritu Santo gagawa ng pagliligtas. Espiritu Santo mag-uudyok. Ito, basahin na natin yun. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa. O sino daw ang gumagawa sa ating pagnanasa at paggawa? Diyos. Asan ang tao doon? Sasabihin ng matatanda, sige apo, magsumigap ka, nasa Diyos ang awa, nasa iyo ang gawa, kailangan kang gumawa. Hindi mo kailangan gumawa, kailangan mo sumunod sa pananampalataya para makagawa ang Diyos sa iyo. Hindi ikaw. Jeremiah 10:23. Wala sa tao ang magtuwid ng kanyang landas. Ang Diyos lang ang pwede magtuwid sa tao. Bakit tayo naging matuwid? Bakit tayo nakakasunod sa Diyos? May Espiritu Santo tayo. Hindi ako makasunod-sunod. Alam nyo, sabi ko nga, para ako magpapatotoo. Biruin mo, 13 years old pa lang, nagmariwana na ako. Up to 28 years old, dire-diretso yun. Gamot, mariwana, hala. Walang tigil doon na 15 years, walang tigil yun. Ba't na-control ko na ngayon? Because of faith. Kasi sinubukan ko lang hindi dumurog nun eh. Kasi sabi ko, ano ba gagawin natin pare? Araw-araw tayong durog. May iba bang gagawin? Nakakasawa din na magdudurog araw-araw lasing, araw-araw durog. Wala na ba tayong ibang gagawin? Ano ba gagawin natin? O hanggang sa iyon, tinawag ako ng Diyos. Nung maintindihan ko pananampalataya, sabi ng Galatians 2:20, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa pananampalataya. At ang pananampalataya yan kay Kristo na bumuhay sa akin. So, iisa lang ang faith. Huwag kayong maniniwala, mayroong ibang faith. Ang mga tao, ganyan eh. Igalang mo faith ko. Kanya-kanya tayo ng faith eh. O kita mo hangal, hindi pa rin iisa lang ang pananampalataya. Pananampalataya lang kay Kristo. He is the way, the truth, and the life. Pag hindi pananampalataya kay Kristo, hindi ka maliligtas. Doon ka dadaan. Kaya yung matatanda, nabubuhay sila sa saling-saling karunungan. Kita mo, sabi nila, nasa Diyos ang awa, nasa tao. Di ba binasa ko? Philippians 2:13, ang Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at paggawa. O di ba? Meron pang isang error ng mga tao. Sabi ng mga tao, dapat kasi ang sundin mo, puso mo, huwag yung isip mo. Mali na naman. Ang pag-iisip nang gagaling sa puso. Kasi walang nakakasama sa taong pumapasok. Yung lumalabas. Kahit na murahin ka ng murahin, makinig ka ng makinig ng mga rock music, hindi naman, wala ang mangyayari sa iyo yun eh. Pero pag nag-response ka at may lumabas sa iyong masama, doon ka nagkakasala. Sapagkat nanggagaling sa puso, ang masamang pag-iisip. Kaya sabi nila, gamitin mo kasi yung puso mo, wag isip. Paano magagamit yung puso kung hindi pa matuwid? Wala pang bagong espiritu. Lalabas sa kanya, lumang pagkataon, masasamang pag-iisip lagi. Nababago lang ang pag-iisip natin pag na-born again na. Born of the Spirit ka na, nilinis ka na. Binigyan kang bagong espiritu, renewed ka na. Ngayon, unti-unting babaguhin ang pag-iisip mo. Ang tawag doon, repentance. Hindi isang beses lang ang repentance. Ang ibig sabihin ng repentance, pagbabago ng isip. Yun ang repentance. Kasi ang ginagawa natin, repentance, isang beses, Panginoon, patawarin mo po ako. Tapos na. Hindi, araw-araw ka nabubuhay. Araw-araw ka hihingi ng tawad. Sa bawat kasalanan na gawa mo, hingi ka ng tawad. Sabi niya sa Psalm 50:17, kinalulugdan ng Diyos yung contrite spirit, yung bagbag na na espiritu, yung repenting heart, yung mapagsising puso, tinatanggap lagi ng Diyos yun. Kaya tayo para ma-maintain natin ang kaligtasan, repenting heart, contrite spirit, mababang espiritu. Lagi tayong hihingi ng tawad sa Diyos. Kasi walang banal o matuwid sa lupa na hindi nagkakasala. Kahit banal ka, nagkakasala ka pa rin, sabi ng Diyos. Ang Diyos may sabi no, kukontrahin mo ba yun? Hindi pwedeng kontrahin yun. Nasa Ecclesiastes yun. Hindi ko lang matanda kung anong number. Ang sabi, walang matuwid
o mabuti sa lupa na hindi nagkakasala. Yun ang sabi ng Diyos. Ikaw sasabihin mo, hindi ako nagkakasala. Babanatan kita ng 1 John 1:8-9. At sino man nagsasabing wala siyang kasalanan, sinungaling. Sabi mo, hindi ka nagkakasala. Hindi, sinungaling ka, sabi ng Bible. Ang gagawin natin, magpapasakot lang tayo sa Word of God. Sabi ng Diyos, walang banal o mabuti na hindi nagkakasala. Ba't ka makakatuwiran doon? Sino ka? Para questionin ang sinabi niya. Parang ganito, sabi ng Diyos, be perfect for the Father in heaven is perfect. Sasabihin mo, paano magiging perfect? Hindi naman tayo pwedeng perfect. Sabi nga ng Diyos, mag-uutos ba Diyos ng be perfect, so you must be perfect? Kung hindi masusunod. Ang perfection, James 3:2. Ibinibilang tayo matuwid, perfect, pag hindi na tayo natitisod sa utos ng Diyos. Ibig sabihin, lahat ng utos ng Diyos gusto mo sundin. Perfect ka na nun. Perfect ka na. Hindi mo pa ginagawa, perfect ka na sa mata ng Diyos. Sabi sa James 3:2. Kasi ang perfection, nakikita ng Diyos sa puso. Bakit iniligtas yung nakapako sa krus? Eh makasalanan yun na. Ang daming kaso nun. Bakit ililigtas ni Cristo? Sabi niya, sinasabi ko sa iyo, sa araw na ito, ipagsasama kita sa aking paraiso. So hindi yung araw na yun, ipagsasama pa lang future. Pero sinasabi niya, ngayon, sinasabi ko sa iyo, yung interpretation ng iba, isinama na daw doon sa hindi, sabay-sabay. Sabay-sabay ang rapture. Bago tayo pumunta sa paraiso, ra-rapturein muna, unang mabubuhay yung patay. Susunod tayo mga buhay. Sabay-sabay yun. Sabay-sabay tayo dadalhin sa paraiso na, hindi yung ibig mo sabihin, hauna na yung nakapako sa krus, nasuwain, napaka ano naman yun, tawag dito, napaka swerte sa salita ng tao. Napaka swerte, bigay mo, ubod na siya pa nauna doon sa paraiso. Magrarally ako. Hindi ako papayag. Nagtitiis tayo nandito, tapos late pa tayo. Sabay-sabay. Di ba nabuhay na maguli yung mga taong banal nung mamatay si Kristo? Nung mabuhay yun, linggo. Hindi yung araw na namatay si Kristo. Kasi si Kristo ang unang bunga. Kapag unang nabuhay yun, hindi sila ba unang bunga? Si Kristo. Nabuhay si Kristo, Sunday. Kaya Sunday din nabuhay yung mga banal. Pero pinatay din yun. Bakit? Hindi glorified. Pinakita lang ng Diyos na mayroong buhay na muling pagkabuhay. Nung mamatay si Kristo sa cross, may muling pagkabuhay. Pinakita ng Diyos, yan, muling nabuhay, pero sabay-sabay. Kaya kita mo, pinatay din yun, sabi sa sa Hebrews 11, yung istorya Hebrews 11:28-37. Pinatay din ng Diyos lahat yun. Bakit? Sabay-sabay. With the twinkling of an eye, ang unang namatay kay Kristo ang unang bubuhayin. At tayo mga nananatiling buhay, aagawin kasama ni Kristo sa alapaa. So, sa alapaa pa lang. Hindi pa sa paraiso. Sa alapaa pa lang. Kasi sabay-sabay tayong dadalhin doon sa paraiso. Kasi bababa yung paraiso Yung bahay ng Diyos sa third heaven, bababa yun. Pagbaba nun, sa new earth na, bagong earth na. Kasi hindi pwedeng bumaba yun sa lumang earth. May dumi ang lumang earth, kaya nga susunugin ng apo yan Kaya gagawa ng mga bagong langit at bagong lupa. Para ipagbaba ng bahay ng Ama doon sa bagong lupa, banal yung lupa. Walang dungis. Kaya tayo binabanal. Kasi walang papasok sa langit na may abomination. Papasok lang sa langit yung banal. Kaya sabi nga nung seraphim, di ba? Wala silang ginawa, kundi banal, banal, banal ang Diyos. Walang ginawa ang seraphim doon, kundi sabihin, banal, banal, banal ang Diyos. Kasi banal ang Diyos, hindi siya magpapapasok doon, kaya walang serado, walang pintuan yun Yung new heaven and new earth, nandun yung, bahay ng Ama, ng Diyos. Merong doon, north, east, west, south, tatlong pintuan na made of pearls. Walang yun. Walang saraduhan yun. Open yun, bakit? Wala nang ibang makakapasok doon. Bakit? Lahat ng masama nasa impyerno nun, sa dagat. Sino papapasok doon? Sino magtatangka? Wala na. Tapos na, forever and ever tayong kasama ng Diyos. Forever and ever. Kaya para mangyari sa atin yun, huwag natin gawin yung ginawa ni Satanas. Willful sin. Huwag natin gawin yung ginawa ni Judas. Willful sin. Huwag natin gawin yung Hebrews 6:4-6. Yung sinasadya ang kasalanan, Hebrews 10:26. Kasi wala nang hain pa para sa iyo.
Basahin nga natin yung Hebrews 6:4-6. Hebrews 6:4-6, umpisahan natin sa 4. Sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan, o minsan tayong naliwanagan, yung pinalayas ni Jesus Christ sa harap niya, minsang naliwanagan yun, na-born again. At nakalakip ng kaloob ng kalangitan. Di ba tumanggap tayo ng gift of heaven? We are born of the Spirit, galing sa Ama. At mga nakabahagi sa Espiritu Santo. Di ba nabaptize tayo sa Spirit? Nagsalita tayo ng iba't ibang wika. Nagpapalayas tayo ng demonyo, nagpapagaling tayo ng may sakit. At nakalasap ng mabuting salita ng Diyos. Pag pinaniwalaan natin ng Word of God, nandun agad, nangyayari talaga. Talagang totoo. Nakalasap tayo ng gawa ng Word of God. At ang kapangyarihan ng panahon darating, alam natin, may rapture, may darating na future event. Alam natin na future event. At saka nahiwalay sa Diyos, tampalasan, willful sin, iniwalay niya apostasy. Tumalikod siya sa pananampalataya, Lucifer. Papangit ka na. Kung paano ang perfect beauty ni Lucifer, sa tingin ko, perfect ugliness naman siya ngayon. At saka nahiwalay siya ay hindi na maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Point of no return. Hindi na pwedeng magsisi. Bakit? Ay alam mo na yung totoo eh. Alam mo na lahat katulad ng mga anghel at saka ni Lucifer. Alam niya, kasama nga sila ng Diyos eh. Nililikha ang langit at lupa, nagsisigawan, sabi sa Job 38:7. Naghihiyawan ang mga anak ng bituin, ang mga anak ng Diyos, habang ginagawa ng Diyos ang creation. So alam nila, pati plano ng Diyos, alam nila, pati lihim ng mga bituin, lihim ng constellation, lahat ng creation, alam nila lihim. Kaya sabi sa ang mga anghel ng Diyos daw, nakakaalam ng lahat ng bagay sa lupa. Kaya merong Madaw-ori, merong Nostradamus. Bakit? Demonyo yung nagsumakot. Bakit? Alam ng mga anghel ang mga bagay ng lahat ng bagay sa lupa. Sa lupa lang, hindi sa langit. Kaya kita mo, nakakapanghula si Nostradamus, si Banga, si Madam Ori, nakakachamba sila, di ba? Bakit? Because of the devil. Diabolical yun. Kasi alam nga ng mga demonyo o fallen angels ang mga magaganap sa lupa, kaya nakakapanghula sila. At baguhin silang muli sa pagsisisi, yamang kanilang ipinapako muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos na iniligay na muli sa hayag na kahihiyan. Biruin mo, hubaran mo na naman si Kristo. Kasi nung ipako si Jesus Christ sa krus, hinubaran nyo ng mga Roman soldier, kaya ibinilag sa kahihiyan. Ano ba yung ibinilag sa kahihiyan? Walang salawan. Open, naked. At tapos, gano'n ang ginawa din ni Jesus Christ kay Satanas. Tinalian si Satanas at ang lahat ng mga angel, dinala sa langit, ipinarada, Colossians 2:15. Ipinakita doon, talo na sila, idinala siya sa kahihiyan. Kasi alam nyo, maraming hanga kay Lucifer ng mga angel, kaya nga may nakuha siyang 1/3 eh. Kasi ang taas ng katungkulan sa langit niyan. Archangel. Kasama lagi ng Ama yun, bantay siya sa Ama. Kita niyo yung Ark of Covenant, Archangel yung nandun, dalawa. Kasama ng Seraphim, yung Archangel. At saka naka-ready sa kanya yung worship sa langit. The tabrets and the was prepared until you sin. Inihanda sa iyo ang pagsamba sa langit. Yung pagsamba ng buong nilikha, buong lahat ng anak ng Diyos, lahat ng anghel sasamba, ang director si Lucifer. Inihanda, ngayon wala na, si Satanas na siya. Sayang yung pagkakataong ibinigay sa kanya. Sayang yung ibinigay sa kanya. Bakit? Willful sin Ang dami magagandang bagay inihandaan ng Diyos kay Lucifer. Bakit pinili pa niya maging Diyos? Hindi ba namang napakahangal? Hindi ka nga Diyos tapos gusto mo maging Diyos ka. O di na disgrasya. Huwag kang mag-aambisyon. Yun ang nakasulat sa 1 Timothy. Ang pag-ibig sa pera, ang daan ng lahat ng kasalanan ng tao. Pag-ibig sa salapi. Makontento ka na sa binigay sa iyo. Huwag mong ibigin na salapi. Humingi ka ng maraming pera, pero huwag mong ibigin. The love of the money is the root of all evil.
Kaya maraming nasinsay, maraming nawala sa because of that, pag-ibig sa pera. Kaya sabi ng Diyos, mangilag kayo sa sa pag-ibig sa pera. Sinasabi ko sa inyo, sa anumang bagay, sa anumang para hindi kita pagkukulangin. Hebrews 13:5. Huwag kayong mangilag kayo sa pag-ibig sa pera. Sapagkat hindi kayo pagkukulangin, hindi ko kayo pababayaan kailanman. Pangako ng Diyos yun eh. Pagsasabi ba Diyos, hindi niya gagawin? Kaya nga binigyan tayo ng espiritu ng pananampalataya. Yung espiritu ng pananampalataya yun, wala sa lahat ng tao yun, nasa anak ng Diyos lang yun. Spirit of faith yung galing sa Diyos. Na ang faith na binigay sa iyo, kay Kristo lang yun, hindi iba. Kasi yung sa mga tao, para silang mga hapon, haka-haka. Haka-haka lang sila. Opinion, idea, philosophy ng tao. Ang faith nila, gaya ngayon, madalas kong i-preach to namumugegi si Satanas ngayon sa internet. Gano'n mo, sikat na sikat ngayon ang Ethiopian Bible. Yan yung hindi pa lumalabas sa internet, pinipreach ko na sa inyo yan. Ang inspired book of God lang, Old King James Version, hindi New King James, Old King James Version. Lihis dyan, iba dyan, hindi na sa Diyos yun, hindi inspired of God yun. Pero nakita mo, talagang akala mo, sikat na sikat ngayon yan. Sa TikTok, sa internet, nakikita ko lang yan, ko, grabe si Satanas. Pinipilit niya sirahin ang pananampalataya ng mga tao. Eh, ang masisira lang naman yan, yung anak ng demonyo. Ang mga anak ng Diyos, may anointing yan ng Holy Spirit Ang babatayan lang natin sa pananampalataya, inspired book, hindi apocrypha, hindi Jubilee, hindi Book of Enoch. Yan ang nasa apocrypha Hindi, Bible lang na inspired ng Holy Spirit na binigyan ng Diyos ng authority si King James para gumawa ng kautusan na itong King James Version ang reference Bible. Iyan lang ang reference Bible. Pero ang ginawa ni Sir Ernest, gumawa ng New King James Version. Eh, ikaw naman, King James Version nga naman yun. Di okay rin, di ba? Yung new ang mali Yung new, mayroong binago. Si Satanas doon. Yung First John 5:7. Yung there are three that bear record in heaven. The Father, the Word, and the Holy Spirit. And these three are one. Inalis yun sa New King James Version. Kaya corrupted yan. Lahat ng Bible, lalo yung NIV, yung mga Bible, paraphrase. Binibigyan na nila ng kahulugan ng Word of God. Hindi yung Word of God lang. Kasi ang Word of God lang, ang matuturo niya, Holy Spirit. Ang ginawa ng iba, naglimbag ng Bible, paraphrase. Meron ng meaning ayon sa isip nila. Hindi pwede. Ang Holy Spirit ang tagapagturo. Ang Holy Spirit ang tagapagpaliwanagan. Kaya nung maliwanagan na tayo, alam na natin ang gagawin natin Kaya noong pa man, di pa lumalabas sa internet itong mga Ethiopian Bible na ito, sinasabihan ko na kayo, iwasan nyo yan. Huwag na yung willful sin, huwag nyo nang piliin, basahin pa. Ako, iniiwasan ko yan Ang daming attempt ni Satanas sa akin, basahin ko yung Jubilee, yung Book of Enoch, yung Ethiopian Bible. Hindi inspired of God yan Isaiah 34:16 lang ang batayan ko. Basahin nga natin yung Isaiah 34:16. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon. Kasi maraming ginawa ng mga author ng Panginoon, di ba? Ang pipiliin lang natin aklat ng yung inspired, yung binigyan ng authority ng Diyos. Yun lang ang babatayan natin. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi makukulang. Walang nangangailangan ng kanyang kasama. So itong Bible na to, hindi na kailangan ng Ethiopian Bible o Book of Enoch o Jubilee. Sapat na to, okay na to. Kompleto na yan. Old Testament and New Testament. Ang ginagawa ni Satanas, kinukurap niya ngayon. Ipinipilit niya na hindi kasi inihayag yung, ngayon inihahayag na yung truth, Ethiopian Bible. Kung totoo yan, dapat noon pa. Ba't ngayon lang? Ano yan? Ginagawa ito na yan. Puro kagaguhan. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito, hindi magkukulang. Walang nangangailangan na inyong kasama sapagat inuutos ng aking bibig at pinisan sila ng aking Espiritu Santo. Sino daw bang nagpisa ng itong 66 books na to? Old Testament, ang Espiritu Santo. Ay yung Ethiopian Bible, sino nagpisa no? Tao. Novelty. Para ngayon, sumikat sila. Ito
ano to eh, ayoko sabihin ito, baka ako yung mademanda ni Mel Gibson. Gagawa siya ng bagong pelikula, Resurrection of the, ibabatay niya sa Ethiopian Bible. Ako, nakakatakot yan. Huwag niyong panonoorin yun. Yung Passion of Christ lang, may error na eh. 39 na hataw lang ang binigay sa kanya, hindi eh. Sobra sa 39. Ipinakita niya doon, overkill talaga si Kristo. Doon pa lang may mali na eh. Ay yung susunod na gagawin pa niya. Huwag mo akong i-demanda Mel Gibson ha. We have all the rights for religion. Sinasabi ko lang kung ano gusto ko sabihin. At pinisa ng kanyang Espiritu Santo. Ayan ang Bible. 2 Timothy 3:16. Lahat ng kinasihan ng Diyos magagamit sa pagtuturo, pagsansala, pagtutuwid sa maling aral. So yung inspired book of God, huwag nyo nang hanapin yung apocryphal books. Ang ibig sabihin ng apocryphal, hidden. Kaya nga itinago na ng Diyos yun eh. Hindi dapat basahin. Eh ngayon may lumalabas pa. The Gospel of Philip, the Gospel of Thomas, the Gospel of Magdalene. Pinipilit sirain. May Galatians 1:8. Kahit isang anghel pa sa langit, ang magturo ng ibang ibanghelyong itinuro namin, itakwil nyo. Eh ngayon may naglalabasan na eh. Diba? Gospel of Magdalene. Paano mo paniniwalaan ng Gospel ni Magdalene? Eh, ayaw nga ni Pablo magtuturo ang babae sa iglesia. Tapos gagawa ka pa ng Gospel. Kontrang-kontra sa Bible eh. Itong si Thomas, Gospel of Thomas, eh mapagduda to. Paniniwalaan mo ba yung Gospel niya? Eh mapagduda. Yung si Philip, gumawa ng Gospel yun. Paano makakagawa? Tapos pinalalabas si Jesus Christ, may asawa, may mga anak. Blasphemous eh. Doon pa lang, huwag mo nang basahin. Kasi lalabas sa huling araw. Sabi sa 2 Timothy 4:3, ang ganito. Eto, basahin natin yung 2 Timothy 4:3. Ito yung nangyayari ngayon. Sa buong mundo, sa buong internet, ito nangyayari. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral. Kundi magkakaroon sila ng kati ng kanyang tangi at magsisipagbunton sila sa kanilang sarili na mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang kita. Hahanap sila ng gusto nilang batayan ayon sa kanilang sariling pita. At sila'y hihiwalay sa katotohanan. Hindi na nila paniniwalaan yung King James Version, Ethiopian Bible na. Jubilee na. Book of Enoch na. Sa katotohanan, ang kanilang taingat ibabaling sa katha. Eh, idea lang yan ng tao eh. Ba't ngayon lumalabas? Eh, siyempre, malapit na dumating si Kristo. Alam mo naman si Satanas. Kailangan makakuha pa siya. Kasi patapos na araw niya. Konting panahon na lang si Satanas. Ibabato ni Michael dito sa lupa. Ipoprocess niya Antichrist. So naglalabo siya. Para makakuha siya ng maililigaw niya, idideceive niya. Palalabasin niya tama ito. Nakita yan sa Dead Sea Scroll. Kahit ba Dead Sea Scroll, kontra sa Bible yan eh. Yung mga cuneiform, yung mga nakukuha nilang cuneiform sa bato, eh kontra sa Bible yun. Kahit ba may ebidensya, lahat ba ng ebidensya tama? Eh paano kung gawang ebidensya lang? False testimony. Gawa-gawang ebidensya. Ang tunay na ebidensya, ito na. Ang salita ng Diyos na ipako na nabuhay na maguli. Dumaan na to sa apoy, hindi na kailangan ng kasama. Sapat na siya. Pagkat pinisan siya ng Espiritu Santo, sinabi ng Diyos. Yun ang sinabi ng Diyos, may iba ba bang sasabihin ng Diyos? Mag-ingat kayo. Sapagkat darating sa huling araw ang maraming false teachers, mga false prophet, mga hiduang pananampalataya, mga false teachings, false doctrine. Ayun na nga, naglalabasan. Bakit? Eh para ma-deceive ka ni Satanas. Kasi yun lang naman ang paraan ni Satanas, deception. Si Eva, na-deceive niya lang yan eh. Pero si Lucifer, dinisip niya sarili niya. Gumana yung sarili niyang isip. Naging Diyos siya ng sarili niya. Kaya lang, Diyos nga lang nakadiliman. Yung gusto niya na naing. Kaya alam niyo, may Bible si Satan eh.
Isa lang ang utos, do what thou will. Yun lang ang utos ni Satanas sa Bible niya. Gawin mo yung gusto mo. Do what you will. Kasi pag gusto mo gagawin mo, wala ka na sa Diyos. Kasi sabi ng Diyos ang sino man nagnanais na lumapit sa akin, let him deny himself, take up the cross, and follow me. Deny yourself. Yun, do what you will. Gagawin mo yung gusto mo. Hindi mo i-deny sarili mo. Para makasunod ka sa Diyos, deny yourself. Ang batayan mo lang, Word of God. Old King James Version. Mga kapatid. Amen.